Bago po lahat, tayo po ay manalangin na tayo po at doon sa ating Diyos ang ating mga puso na nawa ay punuin niya ang pag-ibig ang ating mga puso dahil siya na ay wala ang katulad ng Diyos. So ang maraming Diyos sa langit, pinasasalamatan ka namin dahil ang inyong presensya ay hindi nalilimitahan ng mga pader, rihas, kung anumang harang, kung kahit anumang mga hangganan. Ikaw ang Diyos na nakapapasok sa lahat ng dako. Kahit sa madidilim na bahagi ng aming buhay, ay ginagamit mo ang mga ito upang kami ay bigyan ng pag-asa. Ngayon, Panginoon, hinihiling po namin, hinihiling ko po na magsalita kayo sa bawat puso na naririto at sa lahat ng nakikinig. Sa mga taong may sentensya, sa mga naglilingkod bilang tagapamahala, at sa lahat ng may daladalang mabigat na pasanin sa buhay, ikaw po ang magbigay laya at pag-asa sa aming lahat. Hayaan mo po ang iyong mga salita ay siyang mag-ahon sa amin. Pagalingin mo kami lahat sa anumang karamdaman at maghuli mo po kami. Bigyan mo po kami ng panibagong pag-asa at palakasin mo po ang aming loob tungo sa tunay na pagbabago. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makamtan ang tunay na kapayapaan, kasiyahan at katatagan ng pananampalataya sa ngalan ng Ama, na anak na aming Panginoong Jesucristo at ng iyong banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. So, ang ibabahagi ko po ay pag-asa ng kalayaan. Sino ba sa inyo ang umaasa ng kalayaan? Lahat tayo ay umaasa ng mapalaya. Amen. Kaya ating pong tutanghayaan ang talata ng mga Gawa, 16, 25, 26. Acts 16, 25 to 26. Ito po yung panahon na kung saan nakakulong o ikinulong ang Apostol Pablo at ang kasama niyang si Silas sa piitan, kagaya ng inyong pinaralan niya ngayon. Marami na mas makakasahod pa kasi sila ay ikinulong sa loob-looban mismo. Kumbaga, nandun sila sa piitan, nandun sila sa ang batawag doon, Bartolina. Kung ihahalin tulad natin. Simple lang yung kinalalagyan niya kasi lahat naman napadalo siguro ngayon sa atin ay wala sa Bartolina, hindi na sa mga medyo maluwag-luwag na kalagayan. Medyo nagsisiksikan lang kayo dyan, but ito pong kalagayan ng ating mag-aaralan ay ang Apostol Pablo at ang kasama niyang si Silas na nakulong o ikinulong dahil sa kanilang hindi sa paggawa ng masama, kundi dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon Hesus. Maaaring ang iba sa inyo ay nakulong dahil sa pinagbitan o sa masamang gawain. Subalit ito pong dalawa na ito ay kinulong dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At basahin po natin ang mga Gawa, 16, 25, 26. At sigurado ako na kayo ay magkakaroon ng kaparihas o comparison sa kwento nito. Nang nagkahating kami, nananalangin sina Pablo at umaawit ng mga papuri. Nakikinig naman sa kanila ang mga bihan. Ang mga bihan ba tawag? Ang ibang mga bilanggo, yun. Dahil ko lang yung aking monitor. Nang magating na ginanalangin sila Pablo at Silas at umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Naranasan ba natin ito na manalangin tayo sa ating gabi? Walang ano-ano biglang lumindol ng malakas at mayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadina ng lahat ng bilanggo. Siguro naman sa inyo dyan, walang mga nakakadina.
Ito, biro nyo, nandun na sila sa kadilim-diliman, sa dulo, sa pinakaloob-looban, nakakadina pa. So, siguro naman, ito talagang brutal na kulungan, ano? Hindi katulad ng pinagkakakulungan natin ng mga nasa BBB. Ito ay mas masahol pa ang ginagawa sila. Nandun sila sa kadilim-diliman, sa kaloob-looban. At bukod dyan, biro mo, gaano kalagay ang kasalanan nila para manampalataya sa Diyos na kinakadina pa ang kanilang kamay at paa. Subalit, dahil sa kanilang pagpupuri sa Diyos, dahil sa kanilang pag-awit ng pagpupuri sa Diyos, kagaya ng ginawa natin, pagpupuri kanina, natanggal ang kanilang mga talikala na nakatali o humahawak o nagpipigil sa kanila na makalakad, na makatayo, na makaupo ng normal. Kaya, kung anuman po yung pinagkakakulungan natin ngayon, kung aawit pala tayo ng papuri, masasalamat sa Diyos, palalayain po niya tayo. Kaya, pag-asa ng kalayaan ang aking ibabahagi sa inyo. Pag-asa ng kalayaan. Ang bilangguan ay isa na sa marahil sa pinakamahirap na kapaligiran. Emosyonal, sa mentalidad, sa pag-iisip, sa pisikal, at maaaring sa spiritual din. Pero maraming salamat sa Diyos na pinahintulutan niya tayo at ng inyong mga officials na nariyan na magkaroon tayo ng ganitong gawain kahit sa maiksing panahon. Dahil maaari tayong nakakulong sa labas, ngunit malaya naman ang ating kalooban. At maaari namang malaya na ang ating panlabas, ngunit nakakulong naman ang ating kalooban. Alin po ang mas gusto rin? Malaya ang inyong kalooban kahit kayo ay nakakulong physically, o kahit kayo nasa labas, ngunit nakakulong naman ang inyong kaluluwa. Wala kang kalayaan na sumama sa Diyos. Kung kaya ginagamit din ng Diyos, maging ang mga kulungan upang tayo ay nabuhay. Ang tunay na pag-asa ay walang mga pader o ribas o anumang harang. At hindi kailangan ng Diyos, o hindi kailangan ng Diyos ng mga susi upang maamit ka sa anumang kalagayan kung siya lamang ay iyong pahintulutan na pumasok sa iyong kalooban. Sapagkat ang tunay na pag-asa ay may taglay na pangalan. At siya na may pangalan ito ay makapangyarihan sa lahat. Wala pong iba kung hindi ang Panginoon Hesus Kristo. So, unang-una, siya ang pag-asa kahit sa pinakamadlim na bahagi ng ating buhay. Hindi ba kaya ng panghaya natin sa salita ng Diyos na sila pa ay kinulong sa kaloob-looban, sa kadilim-diliman, at bukod doon ay gapos pa sila ng talikala, may natalikala pa sa hindi lang sa kamay, kundi pati sa mga paa. Di ba? Parang nakabagtuloy na nga sila. So sila Pablo at Silas ay inilagay sa loob ng selda. Ngunit nanalangin at nagpuri sila sa Diyos noong hating gabi. Tayo po ba'y naranasan natin ito o ginagawa natin ito? Marahil ito po ang isa sa mga pinakasikreto pala kung paano tayo lubos at tunay na maging malaya. Ang kanilang papura ay lumagot sa mga talikala. Biro mo yun, no? Lumagot sa mga talikala. Wow, napaka ano pala ng papuri sa Diyos. Napaka-powerful. Napaka-powerful na papuri sa Diyos. Kaya po sana i-encourage pa rin na lagi tayong magpuri sa Diyos. Kaya kahit anong sentensya meron kayo ngayon, lalago din ng Diyos yan. Amen.
Ano ang sentensya mayroon kayo ang base sa inyo? Pahintulutan ng Diyos na kayo ay makalaya. Tutungog ni Pastor. Ang kanilang papuri, ulitin ko, ang kanilang papuri ay lumagot sa mga tangkala. Hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa lahat ng nakapreso at nakikinig. Biro mo yun. Kung pagpupuri pala tayo sa Diyos, hindi lamang tayo ang mapapalaya, kundi pati rin yung mga nakikinig. Di ba? Kasi yung ibang mga bilanggo, nakikinig din. Kaya ngayon, tayo ngayon ang nakakaalam nito na nakikinig, ay responsibilidad po natin. Marahil ngayon na tayo ay magpuri sapagat sa ating pagpupuri nagsisimula ang tunay na kalayaan. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti ng Diyos. Kagaya sinabi ko kayo na ang pagpupuri sa Diyos ang magpapalaya sa ating lahat. Sa anumang tanikala na nakatali sa amin. So, ano pong aplikasyon nito sa atin? Sa mga nakabilanggo, walang sino man ang makapagkatandado ng ating mga papuri. Pero ba? Unless natakpan yung iyong bibig, kahit takpan pa ang iyong bibig, kung bahit may puso ka, may kaisipin ka, makakapagpuri pa rin tayo. Sa pamamagitan ng ating isip, sa pamamagitan ng ating puso. Amen po? Kaya wala pong tanikala na makapagtatali o makapagtitigil sa atin para purihin ang ating buhay ng Diyos. Amen? Sa mga manggagawa ng bilangguan, makinig po kayo, makinig din po kayo. Nakikita ng Diyos ang inyong sakripisyo at mga pasanin kahit sa ating galing. Diba? Nakita niyo sa 27, ano sabi siya sa 27? Sa gawa 16:27, natin pong basahin. Ano sabi doon? Sa mga nakahayang tulad ito. Sa 27, nagising ang gwardiya. May mga gwardiya ka dyan. May mga gwardiya ka dyan, di ba? So, nagising ang mga gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya tumakas ng mga bilanggo. Dahil ang pagtakas po ay hindi po solusyon. Kaya hinukot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Hindi po ang pagtakas at pagpaplano o pag-iisip ng pagtakas ang solusyon. Ang solusyon po ay pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Amen? So, pangalawa, ginagamit din ng Diyos ang mga bilangguan upang baguhin ang mga kapalaran ng tao. Isn't it? Di ba? Napakarami sa inyo, o sa atin, o sa inyo, sa lahat tayo na nakikinig ngayon. Ano ba na kayo kapayo sa buhay? Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, ang mga pighatian upang baguhin ang ating kapalaran. Ganon din, ituring natin, turing ninyo, na ginagamit din ng Diyos ang inyong kalagayan sa ngayon upang baguhin ang inyong kapalaran. Anong mga halimbawa? Napakaraming halimbawa po sa Biblia. Katulad ng isinyero ng mga nakaraan na si Jose, ang buhay ni Jose, di ba? Ang buhay ni Jeremiah, ang buhay ni Daniel, ang buhay ng Juan Bautista, at ang Panginoong Jesus mismo. Kung ating tutunghayan ng ito sa Biblia, marami po halimbawa na pighatian na dinanas ang ating mga propeta bago po sila naging kalugod-lugod. Naging kalugod-lugod sa Diyos. Ang bilangguan ay naging isang lugar. Ginagamit ang Diyos na isang lugar ng paghahanda, pagpapahayag, at pagbabago. So napakaganda pala. Kung isipin natin kung gawin lang natin positive ang ating pag-iisip pala, o gagawin natin halimbawa ang ating kalagayan sa ngayon, na kung tatanggapin ito natin, na tayo ngayon ay nakabilanggo, ay naging ito ay isa palang lugar ng paghahanda.
Isang lugar na paghahanda, di ba? Wala naman kayong ginagawa dyan, hindi talaga namang kahit tulog lang yata kayo. Di ba? Di ba? So, paghahanda, ano paghahanda? Pagpapahayag at pagbabago. Amen? Dahil, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Ang inyong gawain ay bahagi ng proseso ng panunumbalik sa Diyos sa inyong mga pinamamalaan. Ito po'y para doon sa mga tauhan ng BGLB. Sa mga nakabilanggo, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Kahit sa ating lahat, hindi pa tapos ang Diyos sa ating lahat. At sa mga tauhan ng BGLB, ang inyong gawain ay bahagi ng proseso ng pagpapanumbalik sa Diyos sa inyong mga pinamamahalaan. Amen po. Amen. Ano bang sabi sa Jeremiah 29:11? Anong sabi sa Jeremiah 29:11? Atin pong pahayan ang Jeremiah, napakagandang pangako. Jeremiah 29:11. Sabi ang Diyos, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa, magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Wow, napakabuti ng Diyos, di ba? So, yung mga nangyayari sa atin, talaga pagagawa natin. Kasi ang gusto ng Diyos para sa atin, ay tuparin ang mga plano para sa kabutihan at hindi sa kasamaan. At plano para bigyan na tayo ng pag-asa. Para ano? Siguro naman walang nananalangin sa atin na, Lord, please bigyan mo ako ng masamang kinabukasan. Di ba? Ang panalangin ng mga tao, kahit gaano pa man kasama, na magkaroon sila ng mabuting kinabukasan para sa sarili, para sa mga anak, para sa mga sabuhay. Kaya napakabuti ng Diyos. Sapagkat, siya mismo ang magpapatupad nito sa atin. Hindi ibang tao, kundi Diyos mismo. Kaya napakabuti niya. Kaya dapat naman natin siyang purihin at sambahin. Hindi po ba? Amen. Pang-apat, or meron pa ako isip, awit, ito napakaganda. Awit 139, 7 to 12. Psalms 139, 7 to 12. Psalms 139. Paano ba ako makaiwas sa inyong espiritu? Tatanong. Paano ka daw? Ikaw, kung ba nagtatanong ka? Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makapapunta na wala kayo? Ang sabihin, kung saan ka ba makapunta na wala ang Diyos? Na wala ang Diyos na niya. Diba? So, andun sa susunod, nasabi. So, ibig sabihin lang ito na walang lugar tayo mapupuntahan na wala ang Diyos. Hindi po natin siya maiiwasan kahit ano pong gawin natin. Siya ay nasa lahat ng dako. So, ano sabi sa verse 8? Susunod po na verse 8, ano po? Kung pupunta ako sa langit, ay, tiyak na nandoon kayo. Sabi, kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. Diba? Buhay ang patay, nandoon siya. Ang isang nain, isang pumatin, nasa verse 9? Verse 9? At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, ikaw ay naroon pa, diba? Tayo ay naroon din upang ako'y iyong patnubayan at tulungan. Biroon nyo yun. Maaring mapakiusapan ko ang dilim na itanong ako. Huwag iwanan sa paligid ko ay na maging gabi. Kaya lang, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon, at ang gabi ay parang araw, dahil para sa inyo pareho lang at dilim, ang dilim at ang liwanag. Diba? Pareho lang. Napakaganda.
Napakaganda, hindi po natin maiiwasan ng Diyos. Kahit anong gawin natin, hindi natin siya kayang iwasan, hindi natin kaya magbago sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya po, kahit saan ka pumukol ng panalangin, kahit saan ka pumukol ng pananampalataya, kahit saan ka pumukol ng kanilingan, matatamaan at matatamaan ng Diyos. Dahil siya ay naroon sa lahat ng dako. Amen. Kahit pa sinabi mo ikaw ay nasa pinakamadilim ng iyong buhay, kahit na ikaw ay nasa pinakamasakit na pighati, bumukol ka ng malalangin sa Diyos. Tiyak, masasakol mo siya. Tiyak, maririnig ka na. Tiyak, tutugulin ka na kung ang iyong panalangin ay taos-pusong kahilingan sa Diyos. Amen. Dahil, kahit ang mga gawang mabuti o kahit ang mga gawang masama, ay ginagawang mabuti ng Diyos. Maaaring maramdaman mong wasak ng iyong buhay. Ngunit sa mga ng Diyos, ang mga pira-pirasong sakit, kahirapan, kapighatian, pagsubok, at pagpapakasakit ay nagiging isang magandang proseso at testimonyo ng iyong buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Naintindihan ba natin? Maaaring nararamdaman mong wasak ang iyong buhay o ang iyong kinabukasan. Ngunit kung ito ay ibibigay mo at iaalay mo sa mga kamay ng Diyos, ang mga pira-pirasong buhay daw natin na puno ng sakit, puno ng kapighatian, puno ng pagsubok at pagpapakasakit ay nagiging isang magandang proseso at magiging magandang testimonyo ng ating buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Na-share ko na po ito last time sa Genesis 50 verse 20. Matatandaan nyo na ang mga kapatid ni Jose ay ibinenta siya. Masama ang kanilang balak sa kanya. Masama ang kanilang hangarin sa kanya. Siya ay ibinenta at tinuro na patay. Ngunit, sabi niya sa Genesis 50:20, totoo nagplano kayo ng masama sa akin, sabi na Diyos kanyang mga kapatid. Pero, plinano ng Diyos na magdulot yun ng kabutihan. Meron nyo? Ano ang kasamaan daw ang ating nagawa? Ano ang masama ang ginawa sa atin? Pinlano man o hindi. Pero sabi dito, sabi ni Jose, sa kanyang mga kapatid, pero plinano ng Diyos na magdulot yun ng kabutihan na siyang nagligtas ng maraming sa inyo sa pamilya. Hindi natin naintindihan yung mga nangyayari sa atin kung minsan. Kung ano yung mga allowance ng Diyos na binibigay sa atin, sa ating buhay. Hindi natin naintindihan ng lubos. Pero, kung ano palang inalaw ni Lord sa buhay natin, yun pala ay totoong plano. Plano ng Diyos na magdulot yun ng kabutihan sa dulo. Di ba ba? So, wag po natin ituring na ang lahat na nangyayari ng ating buhay ay masama. Yes, maaaring may masamang dulot temporary sa ngayon. Pero sa dulo pala noon, kaya sinasabi ko kanina na hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Pero sa dulo pala noon, may kasama o may pagtatapos ng kabutihan. Ano ba gusto niyo din? Kabutihan o kasamaan? Ang Diyos ay lagi nagbibigay ng kabutihan natin. And we live happily ever after, di ba? Ang gusto natin laging din. Yung kwento, ng istorya, mga pinapanood natin. Live happily ever after. So, ganun din po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil, naniniwala ako sa pangako niya. Ito ang aking life verse, isishare ko sa inyo. Sa Romans, isisingit ko lang. Sa Romans 8:13, ito ang lagi kong pinahahawakan. Ano man ang mangyayari sa buhay ko, ano man nangyayari sa araw ko, ano man nangyayari sa every moments ko,
ito po ang aking pinangahawakan sa Roma 8:28. Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay, sabi niya, alam natin daw eh. Sometimes hindi natin alam, diba? Pero, sabi, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Wow. Alam ko at naniniwala ko na bawat isa sa atin dito ngayon na nakikinig sa ating pagtitipon, ay tinawag tayo ng Diyos sa Kanyang layunin. Hindi po aksidente na kayo narito. Hindi po aksidente na tayo ay narito nagtitipon dito sa oras na ito. Sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang layunin. At alam, ngayon pinapaalam sa atin, na sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay gumagawa ng ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya lang, yung problema, iniibig ba natin ng Diyos? Yun po ang aking katanungan. Sapagkat ang lahat ko lang ito ay para sa ating kabutihan kung ang ating pag-ibig daw ay nasa Diyos. Kaya napakaganda ng ating kinanta kanina na, Lord, punuin mo ng pag-ibig ang aking puso. Sana ganun din ang ating desire. Sana ganun din ang ating parang ipupulso. Ang ating mithiin, ating hadikain na punuin ng Diyos ng pag-ibig ng ating puso. Sapagkat kung iniibig pala natin ang Diyos, siya ay gumagawa ng mabuti para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kaya, manalig kayo. Kaya tayo ay narito ngayon nakikinig sa mabuting balita ng Diyos. Dahil kayo ay Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? Amen? Gaya ng nabanggit ko kanina, ang tunay na pag-asa ay isang persona. Walang iba po. May pangalan din siya. Ang tunay po na pag-asa na nagpapalaya sa atin, ang pangalan niya ay Panginoong Jesucristo. Ang pag-asa ay hindi isang pakiramdam. Ito ay Panginoong Jesucristo mismo. Kahit manatiling nakasara ang mga pinto ng bilangguan, ang mga puso ay maaaring magbukas tungo sa tunay na kalayaan ng kalooban kung ang Panginoong Jesucristo ay hahayaan natin maghari sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Ano po ang mga practical na pag-asa para sa mga nakabilang? Ito po ay huwag po niyo isipin na bakit pinaulit-ulit po yung nakabilang. Sapagkat yun po ang katotohanan. Ito po ang aking payo o practical na pag-asa para po sa mga nakabilang po sa inyo. Ano ba ang kinabibilang ko niya ngayon? Kasi sabi ko kanina, di ba? Kahit tayo ay nakalaya na sa labas, pero maraming bagay na nagbibilang mo sa ating buhay, sa ating isipan, sa ating kalooban, sa ating kalooban. Kaya, ang pinapayo ko, muling buuin ang inyong panloob na pamumuhay. Ang ibig sabihin? Ibig sabihin, paghusahin mo natin anuman ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Anumang regalo, anumang skills, talents, anuman ang trabaho na ipinagkakaloob sa atin, atin pong pambutihin na paghusahin. Bigyan po natin ang pagpapatawad. Sumali po tayo sa mga programa na nagpapaloob ng ating buhay Kristiyano. Bumuo ng mga hakbang at mga pagsunod sa kautusan ng bagong pagkakailangan bilang Kristiyano. Hindi lamang sa relihiyon, kundi maging sa pamahalaan. Manatiling konektado sa Diyos. Manatiling konektado sa Diyos. Manatiling konektado sa Diyos. Sa kapwa at maging sa komunidad.
Sana po ito ay ating gawin. Huwag po natin bibitawan, huwag po tayong bibitaw sa ating pananampalataya sa Diyos. Huwag po tayong bibitaw sa pananampalataya sa ating kapwa. Huwag din po tayong bibitaw sa mga komunidad natin kung saan tayo pinaling ng Diyos. Sapagkat maaaring ikaw ngayon ay maging ilaw at asin sa komunidad kung saan ka ay pinaling ng Diyos. At doon naman sa mga kawani ng pulungan, yung mga officials po natin, patuloy po tayo magsanay ng may kalinisan at kausayan sa bawat paglilingkod at sa mga pinaglilingkuran natin. Maglingkod ng may katapatan, kusang loob at kapayapaan. Hanapin ang tunay na layunin sa panunungkulan tungo sa personal na pag-unlad at sa pag-unlad ng kapwa at ng bayan natin. Manalig sa Diyos bago lumakas ang pananalig at pananampalataya. Pakatandaan ko ninyo na ang inyong trabaho ay isang uri din ng ministeryo para sa inyong pamilya at sa bayan. So ang pangbukas po ng ilustrasyon na ibibigay ko sa inyo ay ang binhi. Na tumubo sa gitna ng mga simento, sa gitna ng mga konkreto. Sapagat ang pag-asa ay lumalaki kahit sa pinakamahirap na kapaligiran. Kung Diyos ang nagtatanim ng pag-asa sa atin, wala pong makapipigil nito. Makatandaan po natin, kung Diyos ang nagtatanim ng pag-asa sa atin, wala pong makapagpipigil nito. Diyan po nagbabakas ang aking si-share sa inyo, subalit mayroon pa po akong isang panawagan. Kailangan po ang bawat isa sa atin ay tanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at Pagligtas. Sapagkat siya po ang tunay na pag-asa. Siya po ang tunay na pag-asa na magpapalaya at mapapagpapalaya sa atin. Siya po ang tunay na makapangyarihan na tayo po ay mapalaya sa pagdatingan sa ating kalak ng kasalanan upang tayo po makalaya sa kahirapan at pagkaraos. Nasa Kanya po ang lahat. Lahat ng resources po ay nasa Diyos. Kung kaya kinakailangan na tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo. Kung kaya inaanyaya ko po ang bawat isa na yung sa muli at manalangin ng ganito. Sumubay po kayo at aminin at aminin po ninyo na ang panalangin ito ay galing sa inyong puso at kaibuturan ng inyong puso. At malawakan po tayo sa Panginoon Jesus. Ang ganito. Panginoon Jesus, lumalapit po ako sa inyo na may kababaan mo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Pagalingin mo po ang aking puso, ang aking damdamin, ang aking kaisipan, at bigyan mo po ako ng panibagong sibulan. Gawin mo akong malaya sa kalulugan. Ikaw, Panginoon Jesus, ang aking maging pag-asa, aking tagapagligtas, at aking Panginoon mula ngayon at magpaan sa walang hanggan. Amen. Amen. So, ang maraming Diyos, maraming masalamat sa pag-asa niyo. Ibinahagi mo sa amin sa naisipan namin na ito. Patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa sa amin. Maging ang mga manggagawa at mga opisyal. Galihin mo po ang kagalingan, lakas ng loob, at tunay na pagbabago. Naway pagmundaan ang pagbabago ang lugar na ito kung saan kami ay nangyayari. Ang lahat po na ito ay sa nagdalangin namin sa matamis at makapangyarihan ang aming Panginoon sa Kristo, aming Panginoon at Tagapagligtas at ang lahat ay sabi. Amen. Amen. Glory to God.